Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si John Soriao at si Rosalie Cos. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Para sa isang mamimili, at tulad nyo, I wish na ito na yung peak, ano? But of course, as your national statistician, nakikita natin yung mga datos. Inflation posibleng tumaas pa sa buwan ng Nobyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Pilipinas dapat ring tutukan ang lokal na produksyon para tugunan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang requirements po ng ating calamity loan ay yung pong application form nito na pirmado ng miyembro at certified ng kanyang employer para sa mga employed members at proof of income naman para sa mga self-employed members. Ang Calamity Loan Assistance Program po o CLAP na ilulunsad ng SSS ay up to 1 month salary credit. So kung isang miyembro ay nakapaghulog ng nasa maximum monthly salary credit na 20,000, maaari po siya maka-avail ng 20,000 na Calamity Loan. Social Security System at Pag-ibig members na nasalanta ng Bagyong Paeng maaari na mag-apply ng Calamity Loan. Let's wait for Monday. I think that Monday might be the best time to find out everything. Isa pang umano'y middleman sa pagpatay kay Percy Lapid, itinanggi ang partisipasyon sa krimen. Nasa 10 individual inaasahang kakasuhan sa Lunes. Wala naman pong naitala na nagkaroon ng severe, wala naman naitala na namatay na estudyante because of this. So sa tingin ko at this point, all of these infections outweighs ito pong all of these infections does not outweigh the benefit if we open up the classes. Mga estudyante na nahawa ng COVID-19 nang magsimula ang face-to-face classes, umabot na sa 3,900. DepEd naglabas na ng guidelines sa pagsusuot ng face mask sa paaralan. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din po sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nakapagtala na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng 154 na namatay sa Bagyong Paeng. 101 dito ang kumpirmado na habang 53 ang patuloy na binavalidate ng NDRRMC. Nasa 128 din ang sugatan at 35 ang nawawala. Mahigit sa 1.1 milyon na pamilya o may katumbas sa mahigit na 4.1 na individual ang naapektuhan ng bagyo. Nadagdagan din ang halaga ng nasira sa infrastruktura na nasa mahigit 2.9 billion pesos habang nasa mahigit 2.7 billion pesos naman sa agrikultura. Problema ngayon ng ilan sa ating mga kababayan ang pagpapakumpuni ng kanilang tahanan matapos masalanta ng Bagyong Paeng. Ang iba sa mga ito ay hindi pa rin napapaayos ang kanilang tahanan nang masira noong mga nagdaang bagyo. Handa naman ang Pag-ibig at ang Social Security System na magpautang sa kanilang mga miyembrong naapektuhan ng bagyo. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Yung Bagyong Udit, nasira yung bahay namin. Dahan-dahan ko nang inayos. Dinandahan ko na yung pagtrabaho ko dito sa bahay namin. Ito pa, hindi pa nga natapos eh. Hindi pa rin tapos si Florencio Mapoy sa pagpapaayos ng kanilang tahanan mula nang manalasa ang Bagyong Odette noong nakaraang taon. Ayon kay Mang Florencio, nasira ang kanilang bubong at ilang parte ng dingding. Tanging pagtitinda lamang ng kalamay at iba pang kakanin ang pinagkakakitaan ni Mang Florencio na siya namang ginagamit upang ipaayos ang kanilang bahay. Tinatrabaho ko na lang po sarili. Ako lang kasi walang pang bayad sa karpentero eh. Ako na lang po nagkumpuni pag-ayos. Hindi pa nga natapos. Laki pang kailangan dito. So, sige lang.
Nagpasalamat naman si Mang Florencio na hindi masyadong naapektuhan ang kanilang lugar noong bagyong Paeng. Ngunit nangangamba pa rin ito sa mga darating pang malalakas na bagyo. Para sa mga kagaya ni Mang Florencio na nasiraan ng tahanan dahil sa kalamidad, handa ang Pag-ibig at Social Security System na magbigay ng tinatawag na calamity loan. Ayon kay Jack Jacinto, Department Manager ng Public Affairs ng ahensya, kailangang aktibong miyembro ng Pag-ibig ang mga mag-a-apply nito. Maaari ring makapag-apply ng calamity loan ang mga nawalan ng trabaho at natigil sa paghulog, basta't nakakumpleto sila ng 24 na monthly contributions. Ang requirements po ng ating calamity loan ay yung pong application form nito na pirmado ng miyembro at certified ng kanyang employer para sa mga employed members at proof of income naman para sa mga self-employed members. Required din ang identification card, Pag-ibig loyalty card at bank o cash card kung saan ipapadala ang loan. Nasa 5.95% naman ang interest rate nito. Para naman sa SSS, may calamity assistance package naman ito para sa kanilang miyembro. Sa ilalim ng nasabing programa, makakatanggap ng financial assistance gaya ng calamity loan assistance at 3-month advance pension ang mga SSS at employee compensation pensioners. Dapat anyang nakatira ito sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ang Calamity Loan Assistance Program po o CLAP na ilunsad ng SSS ay up to 1 month salary credit. So kung isang miyembro ay nakapaghulog ng nasa maximum monthly salary credit na 20,000, maaari po siya maka-avail ng 20,000 na calamity loan. Lahat ng benepisyo, lahat ng pribilehiyong ma-avail sa SSS ay naka-angkla o naka-angkor doon sa buwan ng kontribusyon na ibinibigay niyo po sa SSS. Sa mga nagnanais na mag-apply, pumunta lamang sa www.sss.gov.ph at mag-login sa kanilang account. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatulong ang modernization program ng mga barko para sa pagpapabilis ng relief operations ayon sa Philippine Coast Guard. Kanina, kabilang ang isa sa pinakamodernong barko ng PCG na naglayag patungong Visayas upang maghatid ng nasa higit 100 tonelada ng relief goods. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa araw nito ay nag-send off tayo ng 2 barko ng Coast Guard. Loaded yan ng relief goods galing sa DSWD, sa Philippine Coast Guard Auxiliary, and of course yung iba gagaling sa ating tanggapan sa mga nag-volunteer na tumulong, magpaabot ng kanilang tulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. 2 barko ng Philippine Coast Guard ang nakaalis na kanina para maghatid ng ayuda sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Paeng. Ito ang BRP Melchora Aquino na isa sa malalaking barko ng PCG at BRP Romblon na escort nito. Sakay ng mga barko ng PCG ang nasa 120 tons na mga ayuda na pangunahing kailangan ng mga nasalanta ng bagyong Paeng. Kabilang na dito ang ilang kilo ng bigas, mga delata at maiinom na tubig na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Patungo ang 2 barko sa area ng Western Visayas na prioridad mahatiran ng relief goods. Prioridad na madalhan ng ayuda ang mga bayan sa Iloilo at Antique na lubhang napinsala ng nagdaang bagyo. How soon will they reach there? In less than 24 hours. Less than 24 hours na biyahe. Mabilis yung barko natin. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, naging malaking tulong ang modernisasyon ng kanilang mga barko para sa pagpapabilis ng relief operations. Nakapaloob ito sa mandato ngayon ng Coast Guard kung saan nagdadagdag pa ang ahensya ng mga barko, air assets at support facilities na siya ring ginagamit sa disaster and emergency response. This is the beauty of having bigger ships and quite a number of ships. Ng modernization ng Coast Guard, malaking bagay, naramdaman natin talaga na in times of needs, nandyan tayo, we are ready to respond. Samantala, inihahanda na rin ng PCG ang isa pa sa kanilang malalaking barko na BRP Gabriela Silang na gagamitin din sa paghahatid ng ayuda sa iba pang lugar na nasalanta ng bagyong Paeng. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Plano ng Noveleta Municipal Government na magsumiti na lang sa Department of Social Welfare and Development ng listahan ng mga dapat bigyan ng pinansyal na ayuda. Ito ay upang mas mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng. Paliwanag ni Noveleta Mayor Dino Chua, maaaring makipagtulungan na lang sila sa mga barangay upang tukuyin kung sino ang nararapat na makatanggap ng financial assistance. Kasi ang barangay naman po, sila po yung kanilang bandyan sa ground at pwede po nilang i-survey at i-assess kung sila talaga yung nangangailangan. At susunod po yan sa LGU and then susunod naman po namin sa DSWD. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang pamamahagi nila ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo sa bayan ng Noveleta, Cavite. Inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng energy terrorism. Ayon sa presidente, 4.5 milyon na mga tao ang walang supply ng kuryente dahil sa pag-atake ng Russia sa energy network ng bansa. Sa nakalipas na linggo, nagpatupad ng large-scale missile at drone attacks ang Moscow sa Ukrainian power facilities. Pinaigting nito ang pagpunteriya sa electricity infrastructure ng Ukraine kasunod ng ilang pagkatalo sa battlefield. Inihayag ng Estados Unidos na may kakayahan ang China at Russia na pigilan ang nuclear test ng North Korea. Mas lumala ang tensyon sa Korean Peninsula dahil sa pinaigting na missile launches ng Pyongyang, kabilang na ang pagpapakawala ng ipinagbabawal na Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Naniniwala ang isang administration official ng Estados Unidos na may kapangyarihan ng China at Russia na kumbinsihin ng North Korea na huwag magsagawa ng nuclear bomb testing. Hindi malinaw kung kailan maaari itong isagawa ng Pyongyang. Bagamat noong pamang Mayo nang sabihin ng Amerika na nahahanda na ang North Korea na i-resume ang nuclear testing nito sa unang pagkakataon mula noong taong 2017. Maging ang South Korea nagbabala sa posibilidad ng 7th nuclear test sa loob ng ilang buwan. Nais ng Washington na makita kung ano ang magagawa ng Russia at China upang pigilan ang Pyongyang. Nananawagan ng Estados Unidos ng isang public meeting ng United Nations Security Council kaugnay ng North Korea kasunod ng maigting nitong missile launches, kabilang na ang isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM na na-detect ng South Korea at Japan. Kabilang sa 5 permanent members ng UN Security Council ang Moscow at Beijing na may veto powers. Gayunman, nakaapekto sa consensus ng 15-member body hinggil sa pakikitungo sa North Korea ang lumalalang alitan bunsod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Pinagbabawalan ng North Korea na magsagawa ng nuclear test at ballistic missile launches sa ilalim ng Security Council sanctions. Mas pinaigting sa loob ng ilang taon ang sanctions upang matapyasan ng pondo ang weapons programs ng Pyongyang. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3 buwang ban sa panguhuli ng mga galunggong sa Palawan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na import permit ang ahensya, pero ang ibang tindera sa palengke wala ng tindang fresh na galunggong. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang karamihan po kasi mga galunggong ngayon lumalabas mga frozen na po eh. Ang takbo ng galunggong ngayon 240 kilo. Kung meron man pong sariwa, mahal naman po. Hindi po kakayanin dito sa palengke. Frozen na galunggong lamang ang mabibili sa tindahan ni Aling Jessica sa Agora Market sa Navotas City na ilang kilometro lamang ang layo mula sa Navotas Fishport. Mataas din ng 40 pesos ang presyo ng kada kilo nito kumpara sa presyo noong nakaraang taon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nasa 92% ng supply ng galunggong sa Navotas Fishport ay galing sa Palawan. Pero mula nitong November 1 ay umpisa na ang 3 buwang fishing ban sa panguhuli ng mga galunggong doon para sa mga commercial o malalaking barkong pangisda. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, inaasahan na nila na makakaapekto ang fishing ban
sa Palawan sa magiging supply ng galunggong sa bansa. Subalit mayroon naman anilang mabibiling ibang klase ng isda tulad na lamang ng bangus at ng tilapia. Ayon sa BFAR, malaki ang naging benepisyo sa loob ng 7 taong pagpapatupad ng fishing ban. Nilinaw naman ng ahensya na ang mga maliliit na mangingisda ay maaari pa ring manghuli. Ayon sa pag-aaral ng National Fisheries Research Development Institute, nagkaroon ng pagtaas ng porsyento ng spawners, yung mga mangingitlog na naggalunggong doon sa bahaging yon ng Palawan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na Certificate of Necessity to Import ang DA sa galunggong. Sa November 15 ay magpapatupad din ang fishing ban sa Visayan Sea at sa December 1 naman ay sa Zamboanga Peninsula para naman sa mga isdang sardinas. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng makulong at pagmultahin ang may-ari ng sumabog na pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Nadiskubre kasing wala itong permit mula sa pulisya at sa lokal na pamahalaan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Dito sa sa record namin as of now, wala po siyang permit. Hindi po siya licensed na manufacturer. Hindi lisensyado. Ito ang nadiskubre ng Bulacan Police sa kanilang investigasyon sa sumabog na pagawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Wala din umano itong permit to operate mula sa Bulacan Provincial Police Office at Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame. Dahil sa ginawang paglabag, sasampa nila ang may-ari na si Marisa Victoria ng kasong illegal manufacturing of firecrackers at pyrotechnics. Posible rin itong makulong kapag mapatunayan itong lumabag sa batas. May instruction na po ako, nire-ready na yung mga documents for the filing of appropriate charges. Yung may-ari ng bahay, na siya naman ang nagsabi na sa kanya yung pagawaan. Magsasampa rin ng kaso ang local government unit laban sa may-ari ng sumabog na pagawaan ng paputok dahil wala rin itong permit sa barangay Pulong Buhangin at municipal government. Nung yung kapitbahay dyan, ako muna lisensya dito, inagamit yan sila natin yata, ilang lisensya nila. Based dun sa nakuha namin mga pangalan na alleged na may-ari ng pagawaan, tinignan namin sa files ng barangay. Wala siyang recorded na nag-apply siya ng permit or anything since 2015 nang nag-work ba kami ng paghahanap sa record. Tumanggi namang magbigay pa ng pahayag tungkol dito ang may-ari ng bahay kung saan iligal na gumagawa ng mga paputok. Hindi ko rin po alam kasi kung natutulog ako. Panawagan ng mga otoridad agad isumbong sa kanila kapag may nalamang iligal na gumagawa ng paputok sa kanilang lugar. Maaari kasi itong pagmula ng aksidente gaya na nangyari kahapon kung saan 8 ang sugatan habang 5 bahay ang nadamay na nasira dahil sa lakas ng pagsabog. Samantala, sasalain naman ng mga otoridad ang lahat ng bibigyan nila ng permit para hindi ito magdulot ng sakit at polusyon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang magsasampa ng karagdagang kaso ang mga otoridad sa darating na Lunes kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa inmate na si June Villamor. Samantala, itinanggi naman ng isa pang sinasabing middleman ang partisipasyon nito sa krimen. Ito ang balita ni Dante Amento. Let the NBI and the PNP name the people that they want to charge before the courts. 2 counts of murder ang inaasahang isasampa ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police sa Lunes laban sa mga sangkot sa Percy Lapid killings. Kasama rin ang pagpatay sa loob ng New Bilibid Prison sa sinasabing middleman sa krimen na si June Villamor. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Rimulya, nasa 10 individual ang inaasahang kakasuhan. Sa ngayon, may 2 hanggang 3 pang personalidad ang kailangang isailalim sa joint investigation ng PNP at NBI. Kasama na rito ang mastermind, ang mga nagplano at nag-execute para mapatay si Lapid. Let's wait for Monday. I think that Monday might be the best time to find out everything.
Samantala, itinuloy kanina ang preliminary investigation sa kasong murder na isinampa laban sa self-confessed gunman na si Joel Escorial. Dumalo rin ang National Bureau of Investigation o NBI. It's a joint thing. So obviously they're also part of the whole investigation, even of the new case we're going to file. Dumating din ang abogado ni Jeric Sandoval alias Christopher Bacoto na si Attorney Salvador Quimpo. Si Bacoto ang isa pang itinuturong middleman sa pagpatay kay Lapid na pinangalanan ni Escorial. Pero ayon sa kanyang abogado, itinanggi ng kanyang kliyente ang akusasyon. Siya daw nag-recruit. That is what I heard. Pero dinideny naman ng client ko. Si Bacoto ay kasalukuyang nakakulong sa detention facility ng BGMP dahil sa iba't ibang kaso. Sa Biyernes, November 11, ipagpapatuloy ang preliminary investigation at inaasahang maghahain ng counter affidavit ang kampo ng isa pang itinuturong middleman na si Bacoto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling humarap sa pagdinig kanina sa illegal drugs case ni dating Senador Leila de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court ang dating opisyal ng Bureau of Corrections na si Rafael Ragos. Sumailalim sa cross-examination si Ragos kung saan pinanindigan nito ang pagbawi ng nauna niyang pahayag laban kay de Lima. Ayon sa abogado ni Ragos na si Attorney Michael De Castro, walang inconsistency sa pahayag ng kanyang kliyente na pinilit itong idiin sa kaso si De Lima alinsunod umano sa utos ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hindi rin nababahala ang kampo ni Ragos sa naging pahayag ni Aguirre na maaaring makasuhan ng perjury ang dating Bucor OIC. Inanunsyo na ng Twitter ang pagsisimula ng pagtatanggal ng mga empleyado nito. Sa email na ipinadala sa mga empleyado, nakasaad dito na upang mailagay ang kumpanya sa isang health path, kinakailangang bawasan ang global workforce. Batid ng Twitter ang magiging epekto nito sa mga kawaning gumagawa ng mahalagang kontribusyon sa kumpanya, subalit kinakailangan ang hakbang upang matiyak umano ang tagumpay ng Twitter. Sinabihan ang mga empleyado na makatatanggap sila ng mensahe sa kanilang personal email kung apektado sila ng layoff. Nagbabala si US President Joe Biden sa maaaring maganap na karahasan sa darating na eleksyon sa November 8. Ang paparating na halalan ang una kasunod ng nangyaring marahas na pagsugod sa seat ng democracy ng bansa noong January 6, 2021. Ito ang balita ni Justin Masakayan. There are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, Attorney General, Secretary of State, who won't commit. They will not commit to accepting the results of elections that they're running in. This is a path to chaos in America. Ilang araw bago ang US midterm elections, nagbabala si US President Joe Biden na ang demokrasya mismo ang nakataya sa darating na eleksyon. Ayon sa pahayag nito, patungo sa kaguluhan ang mga kandidatong hindi tatanggap ng resulta kung matatalo sila sa halalan. Naging malaking pangamba sa mga Amerikano ang karahasan sa politika bago ang halalan sa ika-8 ng Nobyembre. Dahil na rin ito sa nangyaring panghihimasok ng isang lalaki sa tahanan ni House Speaker Nancy Pelosi at saktan ang kaniyang asawang si Paul Pelosi gamit ang martilyo sa San Francisco noong Biyernes. Batay sa ginawang survey ng USA Today at Suffolk University noong Oktubre, 85% ng mga Amerikano ang nagsasabing labis o medyo nag-aalala sila tungkol sa hinaharap ng demokrasya. Kinabibilangan ito ng 67% Republicans, 55% Democrats at 51% Independents. Ayon sa mga mananaliksik, isa sa mga pinakamatinding peligro sa demokrasya ang potensyal na maging mga pagbabago sa kung sino-sino ang maaaring mag-certify sa eleksyon at may alis ito sa mga kamay ng mga certified electoral officials. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Iniulat ng Department of Health na base sa kanilang surveillance data na sa 3,700 mag-aaral ang nahawaan ng COVID-19 simula nang magbalik eskwela nitong Setyembre. Pero sa kabila nito, naglabas na rin ang Department Order ang Department of Education kung saan voluntaryo na lang ang pagsuot ng face mask sa loob ng premises ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Ito ang balita ni Janice Inhente. Wala naman pong naitala na nagkaroon ng severe, wala naman naitala na namatay na estudyante because of this. So sa tingin ko at this point, all of these infections outweighs all of these infections does not outweigh the benefit if we open up the classes. Makalipas ang higit 2 buwan na pagbabalik ng face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa bansa, nakapagtala ang Department of Education ng nasa 3,900 na mga estudyante na nahawaan ng COVID-19 base na rin sa surveillance ng Department of Health. Gayunpaman, ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi pa rin ito makakaapekto sa full implementation ng in-person classes sa mga paaralan. Yes, there had been this number of infections among students during this time that we started gradually opening the schools and having face-to-face. Pero sa tingin ko, hindi yan dapat maging balakid para patuloy na magkaroon ng full implementation ng face-to-face classes. Sa kabila ng balik na sa 5-day full in-person classes ang karamihan sa mga pampublikong paaralan sa bansa kung saan siksikan na ang mga mag-aral sa loob ng silid-aralan, pinayagan ng DepEd na gawin na lamang optional ang pagsusuot ng face mask sa loob ng eskwelahan. Ito ay kasunod pa rin ang inilabas na Executive Order No. 7 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan hindi na oobligahin ang pagsusuot ng face mask sa indoor at outdoor spaces. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang hakbang ay aprobado ng DOH. Nakadepende pa rin naman aniya sa magulang at estudyante ang pagsusuot ng face mask. The Department of Education followed suit with our mandatory department order na nagsasabi tayo na voluntary na rin sa mga schools ang pagsusuot ng face mask. Depende na yon sa desisyon ng guardians, ng parents, and ng learners kung magsusuot siya ng face mask sa loob at sa labas ng classroom. Sa Department Order No. 48 ng DepEd, nakasaad dito na tanging sa mga healthcare facilities, clinics, hospitals, laboratories, nursing homes at dialysis clinics lamang obligadong magsuot ng face mask. Gayon din sa mga medical transport vehicles gaya ng ambulansya, paramedic rescue vehicles at public transportation by land, air at sea, kailangan pa rin magsuot ng face mask. Hindi kasama rito ang mga paaralan. Pero sa kabila ng pagluluwag ng mask mandate sa mga eskwelahan, karamihan pa rin sa mga magulang ang natatakot at pagsusuotin pa rin ng face mask ang kanilang mga anak. Ayaw ko na ang apo ko mapahama, kaya gusto ko may face mask para maiingatan ang kanilang kalusugan. Siyempre sabi nila may COVID pa rin eh. Kaya mas gusto ko pa rin may face mask. Hindi pa rin naman po tayo ligtas sa COVID at saka kalat pa rin po yung pandemic sa ating bansa. Kaya po, papayag po ako na may face mask pa rin po kahit po papasok sa paaralan. Naka-face mask pa rin po sa classroom kasi po para mas safe po yung mga mag-aaral po na pumapasok sa eskwelahan. Samantala, hinihikayat pa rin ang mga senior citizen, mga individual na may comorbidity, immunocompromised, buntis, mga hindi bakunado at mga may sintomas ng COVID-19 na magsuot ng face mask. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Department of Health na hindi lahat ng iniulat nilang 3,939 na nahawa ng COVID-19 ay mga estudyante. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na naitala nila ang bilang na ito sa hanay ng 12 hanggang 17 taong gulang. Sakop nito ang hawaan ng COVID-19 sa mga menor de edad simula September 1 hanggang November 2. Posibleng dumating na sa bansa sa Disyembre ang bivalent vaccines laban sa mga bagong COVID-19 variants
ayon sa Department of Health. Binigyang diin naman ng vaccine expert panel ang kahalagahan nito sa mga vulnerable sector o may hina sa naturang sakit. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We affirm na ang COVID-19 vaccine was and it still is our game changer. Patuloy na binibigyan diin ng Department of Health ang kahalagahan ng pagbabakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Pangunahing dahilan ito ng pagbaba ng mga malala at kritikal na kaso at mga pagkamatay dulot ng naturang sakit. Ngunit kailangan din ng mga bivalent vaccine o bagong bakuna na kayang labanan ng mga sumusulpot na COVID-19 variants. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang Moderna at Pfizer sa bansa, partikular na ang Food and Drug Administration para mabigyan ng mga ito ng emergency use authorization para sa bivalent vaccines. Nabalitaan natin, nag-submit na po yung isang manufacturer ng kanilang complete dossier sa Food and Drug Administration para maumpisahan na yung proseso. Paliwanag pa ng DOH, aabutin pa ng 1 buwan ang proseso ng evaluation o pagsisiyasat sa aplikasyon para sa emergency use authorization bago ito tuluyang aprubahan ng FDA. Pagkatapos nito ay kailangan pagdumaan sa mga proseso ng procurement o pagbili ng mga bakuna sa manufacturer, pag-angkat ng mga bakuna at iba pa. We are estimating na ang earliest na magkaroon tayo, hopefully, ay by the end of December or the first quarter of 2023. Kasi kailangan pa to go through the different clearances for regulation ito pong mga bakunang ito. Nauna nang sinabi ni Go Negosyo founder Joey Concepcion na bibili ang pribadong sektor ng nasa 10 milyong doses ng bivalent vaccines. Sa isang panayab, sinabi naman ni Dr. Nina Gloriani, chairperson ng Vaccine Expert Panel, na kailangang pag-aralan ng pamahalaan ang pagbili ng mga bagong bakuna. Ito ay upang hindi masayang ang mga bakuna, lalo't mababa pa rin ang vaccination rate para sa booster dose. Usually, meron tayong vulnerable groups, no? So, sino yan? Unahin natin ang healthcare workers at ang mga elderly at yung may mga comorbidities. Muli namang nagpaalala ang mga eksperto sa publiko na habang wala pa ang bivalent vaccines, ay magpapakuna na rin ng mga booster dose na mayroon na sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaalala ang Department of Health sa 32 lugar na nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 2 na sumunod sa mga kaukulang restriksyon. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, kabilang na dito ang 50% na kapasidad sa indoor settings at 70% sa outdoors activities. Ipinagbabawal din dito ang operasyon ng ilang establisimento gaya ng kasino at pagsasabong. Sa tala ng DOH, 6 na probinsya sa Luzon ang kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 2, habang 8 lalawigan naman ang sa Visayas at pinakamarami ang nasa Mindanao kung saan umaabot sa 18 ang nasa ilalim ng Alert Level 2. Nag-issue na ng resolusyon ang Land Transportation Office laban sa may-ari at umano'y driver ng pulang Ferrari na dumaan sa EDSA busway. Ayon sa LTO Intelligence and Investigation Division, ang naturang driver ay nahaharap sa kasong disregarding traffic sign. Ang lisensya ng umano'y driver ay sinuspindi ng LTO sa loob ng 70 araw. Pinagbabayad din ito ng multang 1,000 piso. Habang ang kanyang sasakyan ay alarmado na at hindi ito maaaring makakuha ng renewal of registration malibang humarap ang driver sa LTO upang magpaliwanag. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang umano'y foreign national na may-ari ng sports car. Muli namang binigyang diin ng ahensya ng EDSA Carousel ay eksklusibo lamang para sa mga bus, government at emergency vehicle. Pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang kalye sa lungsod ng Maynila dahil sa gaganaping bar examinations. Sa abiso ng Manila Public Information Office, kabilang sa mga isasara ang ilang kalsada
malapit sa De La Salle University at San Beda University kung saan gaganapin ang bar exam sa darating na November 9, 13, 16 at 20. Kasama sa mga isasarang kalsada o kalye ang Menjola Street at Concepcion Aguila Street, gayon din ang 1st, 2nd, 3rd at 4th Street. Maging ang northbound at southbound ng Taft Avenue malapit sa De La Salle University. Para sa iba pang mga detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Manila PIO. Matatapos na bukas, November 5, ang libreng sakay ng LRT2 para sa mga estudyante. Tanging 20% discount na lang ang ibibigay ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa mga ito simula sa November 6. Ipakita lamang ang school ID o proof of enrollment sa Passenger Assistance Office o ticket booth upang maka-avail ng diskwento. Tumaas pa ang inflation rate o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Oktubre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, posible pa itong tumaas ngayong buwan. Tiwala naman ng isang ekonomista na pansamantala lamang ang pagtaas ng inflation rate ngayong taon, ngunit hindi na anya dapat masyadong dumepende ang bansa sa importasyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Di man kami talaga kumikita kasi matumal din at saka walang kalakal masyado. At saka talagang mataas talagang yun ang gulay, ma'am. Sinungaling na lang sila pagka sinabi nilang mura, talagang mahal po. Naabutan namin si Rodrigo Villanueva na namimili ng panghapunan sa Kamuning Market. Pinakbet ang lulutuin ni Mang Rodrigo. Noon nakakabili pa siya ng ampalaya at talong pang sahog. Pero dahil sa taas ng bilihin, bawas sahog na raw muna ngayon si Mang Rodrigo. Dati okay pa. Ngayon hindi na. Dati ang budget namin 200. Ngayon 200 kulang na, halos dinoble na. Ito sobrang hirap na, ma'am, kasi sobrang mahal na mga presyo ng mga ngayon pambili mo. Si Aling Doray umaaray na rin sa tumal ng benta ng kanyang mga tindang gulay. Gaya ng kamatis na nooy nabebenta pa niya ng 55 hanggang 60 pesos kada kilo. Pero simula nitong Oktubre, pumapatak na ng 125 hanggang 150 pesos kada kilo. Ang tinda niyang bell pepper at siling panigang halos maluma na dahil wala nang bumibili dahil sa taas ng presyo. Akala nila binibenta namin ng mahal sa kanila pero talagang puhunan namin napakamahal. Inaagis na lang nila pagka kasi kala nila niloloko mo sila na 20 pesos, talaga po mahal. Kaya para makabawi, dinidiskartehan na lang ni Aling Doray ang mga gulay na madaling masira gaya ng carrots, repolyo at pechay bagyo. Iniiba namin yan ng kinachap-chap namin, ginagawa namin chapsi para makabawi kami. Para bumalik yung ibang puhunan, para hindi kami tuluyang malugi. Noong Oktubre, pumalo sa 7.7% ang inflation rate na mas mataas sa naitala noong Setyembre na 6.9%. Mas mataas din ito kung ikukumpara sa inflation rate noong Oktubre ng nakaraang taon na nasa 4.0% lamang. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing dahilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng ilang pagkain o food and non-alcoholic beverages, gaya ng gulay, partikular na ang kamatis, karne, gaya ng manok at baboy, maging ng asukal. Nag-ambag din sa pagbilis ng inflation ang mataas na presyo sa restaurants and accommodation services. Ganoon din ang bayarin sa bahay, gaya ng kuryente, renta at kahoy panggatong. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang October 2022 inflation rate ang pinakamataas simula December 2008 na nakapagtala ng 7.8% na siyang taon ng global financial crisis. Ang mataas na presyo ng pagkain, partikular na ng gulay sa National Capital Region ay dahil anya sa epekto ni Bagyong Karding. Inaasahan ni Mapa na posibleng tumaas pa ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Nobyembre, habang makikita ang epekto ng Bagyong Paeng sa inflation rate ngayong buwan na ire-report ng PSA sa buwan ng Disyembre. Para sa isang mamimili, katulad nyo, I wish na ito na yung peak, but of course, as your national statistician, nakikita natin yung mga datos, medyo may push tayo dito sa food prices, and of course, itong recent typhoon ay hindi makakatulong. So, there is, I could say from the using language of statistics, substantial probability na pwede pang tumaas by next month. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, malaki talagang epekto ng mga bagyo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
Pero pansamantala lamang anya ito at inaasahang bubuti na sa susunod na taon. May epekto rin anya ang epekto ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine sa pagbilis ng inflation hindi lamang ng Pilipinas kundi pati na ng ibang bansa. Give it a few months, mag-uli yan, magpa-planting season uli, tapos hanggang sa mag-aani. So doon pa lang talaga magno-normalize. Actually, nakakagulat din na medyo mataas na yung presyo ng bilihin o yung big picture natin. Gawin mo 7.7, ang tagal na natin huling nakita yan. Pag hinayaan yan, tataas yan ng tataas eh. Kaya kailangan talaga, rendahan din yan. I-manage yan, no? Kinokontrol talaga yan ng central bank. So, ang pinaka-tool nila ay yung pagtaas ng interest rate. So, yun nga lang yung kapalit nito, mas nagiging mahal humiram. Dagdag ni Rica Fort, dapat na rin pagtuunan ng pansin ng Pilipinas ang lokal na produksyon upang hindi na masyadong mag-angkat ang bansa. Sa ganitong paraan, bukod sa bababa ang presyo ng mga bilihin, dadami rin ang trabaho para sa mga Pilipino habang tinatangkilik ang sariling atin. Kasi pati naman din yung ibang bansa, kahit mga net exporting countries, nag-aangkat din naman sila ng langis, ng ibang commodities. Yung paghina ng mga currency, yung paglakas ng dolyar, pag nag-import sila at timano, mas nagiging mahal din. No? Dagdag din yun sa inflation kasi ang tinatamaan dyan yung mga pinakamahihirap eh. Kasi limitado na nga yung budget nila. Kumpiyansa naman ng ekonomista na bubuti pa ang lagay na ekonomiya ng bansa sa sunod-sunod na rollback ng presyo ng langis at pagluluwag ng COVID-19 restrictions. Jorlene Delgado, UNTV News, Andres Q. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na labis na naapektuhan ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na ayuda gaya ng conditional cash transfer at fuel subsidy. Ayon kay Yusek Cheloy Garafil, Officer in Charge ng Office of the President, kabilang dito ang mga programa para labanan ang mga hamong dala ng pabago-bagong klima at maparami ang supply ng pagkain. Umabot na sa 13.52 trillion pesos ang outstanding debt ng Pilipinas nitong Setyembre. Ito ay 495.54 billion pesos na mas malaki mula sa 12.89 trillion pesos noong Hulyo. 31.2% o 4.22 trillion pesos ay utang panlabas o foreign debt, habang 68.6 o 9.30 trillion ay domestic borrowings. Ang paglobo ng utang ay dulot ng pagbagsak ng halaga ng piso. Tinatayang nasa 15.2% ang itinaas ng utang ng bansa ngayong taon. Kabilang ang food at energy security, climate change sa nakatakdang talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cambodia. Ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, yung issue sa West Philippine Sea ba at yung tensyon ngayon sa Korean Peninsula, ito ba ay tatalakayin sa ASEAN Summit? Yes, Rosalie, kabilang rin yan sa maaaring matalakay sa Association of Southeast Asian Nations Summits and related meetings sa Phnom Penh sa Cambodia sa November 10 hanggang 13. Sinabi ni Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu na sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit, tatalakay ng ukol sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya dulot ng COVID-19. At the top of the list is the post-pandemic economic recovery and transformation. So that would cover food security, energy security, digital transformation and the digital economy, and also climate change, in as much as this is very much related to our disaster management efforts in the Philippines. Ayon naman kay Office of Asian and Pacific Affairs Assistant Secretary Nathaniel Imperial, gaya na nagipahayag ng ASEAN, concern rin ang Pilipinas sa nangyayari sa Korean Peninsula, partikular sa atensyon sa pagitan ng South at North Korea. Similar to the position of ASEAN, calling on all parties to resume peaceful dialogue and negotiations and to lessen the tension in the Korean Peninsula.
And this is of paramount concern to us because we do have around 46,500 Filipinos living and working in the Republic of Korea. Kabilang rin sa magiging sadya ng Pangulo sa Cambodia ay ang Filipino community doon. Ayon kay OIC Press Secretary Yusek Cheloy Garafil, sentro ng kanyang pagharap sa mga Pilipino doon ang ukol sa pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Matapos ang ASEAN Summits, tutungo naman ang si Pangulong Marcos Jr. sa Asia Pacific Cooperation Forum o APEC sa Thailand. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Rosal. Nel, may target ba ang PBBM administration na makapulong sa sidelines ng ASEAN Summit dyan doon sa Cambodia? Sa ngayon, ayon sa DFA ay sinasapinal pa yung listahan ng mga posibleng makaharap ng Pangulo ng mga leader ng ibang mga bansa. Pero sa ngayon, ang ilan lamang sa mga posibleng makaharap niya ay itong Cambodian Prime Minister at itong South Korean President. Sa ngayon, Rosalie. Nel, sa mga nakita natin na trip abroad ni Pangulong Marcos Jr., una sa kanyang schedule yung pagharap sa Filipino community. Ano ba ang partikular na mga issue ng mga Pinoy sa Cambodia ang nais na matutukan ng Marcos administration? At gaano karami ba ang mga kapwa natin Pinoy sa Cambodia? Sa ngayon, ayon kay Yusek Garafil, Rosalie, particular na magiging agenda ng Pangulo doon sa pagharap niya sa Filipino community ay ukol nga doon sa kanilang kapakanan, lalo na itong mga OFW at ilang mga programa ng administrasyon. Yung bilang naman ng populasyon sa Cambodia ay patuloy pa nating inaalam sa ngayon, Rosalie. Alright, maraming salamat. Nel Maribuhok, nag-ulat ng live mula sa Malacanang. Matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng oil price rollback, dagdag bawas sa presyo ng langis ang posibleng asahan ng mga motorista sa susunod na linggo, ayon sa Department of Energy. Samantala, nakikipag-usap na rin ang DOE sa mga kumpanya ng langis upang tiyaking makapaghahatid ng supply ng mga produktong petrolyo sa probinsya ng Antique. Ito ang balita ni Joanne Nano. Makalipas ang 4 na araw na monitoring sa trading post sa presyo ng langis, sinabi ng Department of Energy na maaaring magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga oil companies sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Assistant Director Rodela Romero, maaaring bumaba ang kada litro ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Energy Department, nasa 60 hanggang 75 centavos ang pwedeng maging bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 75 hanggang 85 centavos naman ang inaasang tapyas sa kerosene. Kung may pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene, tataas naman ng 45 centavos hanggang piso ang halaga ng kada litro ng gasolina. Paliwanag ng DOE, kabilang pa rin sa nakakaapekto sa bawas presyo ang pagbaba ng demand ng langis sa China dahil sa COVID-19 restrictions at pagtaas ng inflation. Habang ang pagbabago naman sa klima sa ibang mga bansa at production cut ng oil-producing countries ang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng gasolina. Sa ngayon po, Sir Aljo, maraming nagli-lingers na factors sa merkado. Ilan sa kadahilanan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay yung winter season, yung seasonality of demand. Alam naman po natin, kamukha sa LPG, ginagamit po siyang heating fuel sa Northern Hemisphere countries. Tapos po, kung natatandaan nyo rin po na itong buwan ng Nobyembre, ang sinabing production cut na gagawin ng OPEC member countries. At hindi pa rin po naman nasusolusyonan yung geopolitical conflict na nangyayari sa Russia at saka sa Ukraine. Ayon sa DOE, posible pang magbago ang price adjustment depende sa resulta ng trading ngayong araw. Sa Lunes, inaasang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final adjustment sa oil prices na ipatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala, nakikipag-usap na rin ang DOE sa mga oil company upang tiyaking makapaghahatid ng supply ng langis sa Antique. Ongoing po ang meeting with the oil companies para matugunan po na yung depletion ng inventaryo sa nasabing probinsya, matugunan po ng mga oil companies. Baka malamang po gagamit na po ng mga oil barges hanggat sira po yung nasa dito.
Base sa monitoring ng ahensya, may mga ulat na tumaas umano ang presyo ng LPG sa Antique dahil sa mano-manong pagtatransport nito, bunsod ng nasirang mga tulay dahil sa bagyong Paeng. Dahil dito, nakikipagtulungan na rin ang DOE sa mga lokal na pamahalaan doon para bigyang babala ang sinumang mananamantala sa presyo ng langis sa gitna ng umiiral na state of calamity sa Western Visayas region. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong gabi, inaasahang darating na sa Antique ang barge na may dalang supply ng gasolina. Mula sa San Jose, Antique, ito ang balita ni Lane Moreno live. Lalaine, gaano karami ang darating na supply ng gasolina at gaano na ba katindi ang kakulangan sa supply ng gasolina dyan sa ngayon? Actually, ayon kay Antique Governor Rodora Cajao, may mga tangke ng oil tanker na darating mamaya karga nitong barge dito sa port sa San Jose, Antique. At ayon sa gobernador, itong darating mamayang alas 9 ay kayang mag-supply ng 10 gasoline station sa southern part ng Antique. At bukas naman ay may darating din na another barge na magsusupply naman sa nasa 20 gasoline station sa iba't ibang lugar dito sa probinsya. At kanina nga sa pag-iikot natin ay mahigit 10 gasoline stations na dito sa San Jose mismo na wala ng supply at ang ngayon ay sarado na. Maliban dito sa San Jose ay maibang parte pa ng Antique na wala na rin supply ng gasolina, kaya ngayon ay nililimitahan na rin ang pagkakarga ng gasolina sa mga sasakyan. Ayon kay Governor Rodora Cajao, mamayang alas 9 ng gabi, inaasahan ang pagdating ng barge na may kargang mga tangke ng gasolina, kaya dapat hindi magpanik ang mga tao. Ilang mga gasoline stations na kasi dito ang nagsara dahil wala nang dumadating na mga supply mula sa Iloilo. Hindi kasi makakapasok ngayon ang mga oil tanker dito dahil sa mga sirang kalsada at tulay. Ang mga tricycle driver pahirapan din sa paghahanap ng mga bukas na gasolinahan. Limitado rin ang ibinebenta sa mga sasakyang nagpapakarga ng gasolina. Sin lang ginakarga sa mga sulunan kasi. Umpisay kang hapon, hinay-hinay ka lang luhan mo, dali mamuhay, barako na pagka-prakaran ng gasolina na. Samantala, na-cut off sa mga supplies at produkto ang Southern Antique dahil hindi sila mapasok ng mga sasakyan na nagdadala ng mga produkto. Ang daan papunta Iloilo na Oyongan Bridge ay sira pa rin, ganun din ang Paliwan Bridge na daan naman papunta sa probinsya ng Aklan. Kasama sa mga lugar sa Southern Antique ang Aninii, Hamtik, San Jose, Sibalom, Valderrama, San Remigio, Patnongon, Bilison, Bugasong at Tobias Fournier. Dahil limitado ang mga pumapasok na produkto, nagtaas rin ang mga bilihin dito. Sa San Jose Public Market, tumaas na hanggang 100 pesos kada kilo ang presyo ng mga paninda. Kasama sa mga tumaas, ang presyo ng repolyo galing Baguio na mula sa 120 pesos per kilo, ngayon ay 180 pesos na dahil kakaunti na lang ang supply na dumadating dito. Ang carrots na mula sa 120 pesos, ngayon ay 200 pesos per kilo na. Ang sibuyas na 180 pesos, ngayon ay 280 pesos na. Patatas mula 120, ngayon ay 160 pesos per kilo. Talong na mula 70, ngayon ay 100 pesos na. Tumaas din ang kada kilo ng bangos mula 220, ngayon ay 260 pesos na dahil ilang mga palaisdaan ang napinsala ng bagyo. Ang baboy mula 270 pesos ay naging 300 pesos per kilo. Ayon sa mga nagtitinda, nagtaas sila ng presyo dahil tumaas din ang ibinebenta ng mga suppliers. Kailangan din nilang magbayad ng extra para sa transportation ng mga produkto. Ang ilang mga gulay na dito kinukuha ay nagtaas rin dahil pahirapan ang pagdadala mula sa mga lugar na walang maayos na daan. Kung dati 2,000 pesos hanggang 2,500 pesos lamang ang kapital ni Aling Cynthia Banzuelo tuwing mamimili ng mga paninda para sa kanyang tindahan, ngayon kailangan niya na mag-budget ng 3,000 pesos. Kaya ang kakaunting kita nito sa kanyang maliit na tindahan ay mababawasan pa. Para ko nagkuhan repolyo, gani kay wala na repolyo. Timbis nga budget mo, makuhan balaw, tinagtaas ang mga balaklon.
Dili gamay-gamay na lang imo nga mabakal. Nagtaas gid man. Si Hazel Florence naman na may-ari ng wholesaler na tindahan, mas dumoble ang kanilang gastos para lamang sa transportasyon ng kanilang paninda mula Iloilo papunta ng Antique. Dati sa Aklan sila bumibili ng mga produkto at umaabot lang sa mahigit 5,000 ang kanilang gastos sa transportasyon. Pero dahil hindi na rin madaanan ng kanilang wing van ng Paliwan Bridge, wala na silang magawa kundi kumuha muna ng mga paninda sa Iloilo. At dahil sira rin ang Oyongan Bridge sa Miagao, kailangan nilang gumastos ng doble. Umaabot na ngayon sa mahigit na 15,000 pesos ang gasto sa paghakot ng mga produkto. Medyo nagtaas ng gigawang price kasi tungod sa transportation, alaktad-laktad sa tulay kang Miagao. Kag pagto sa piyak na boundary, dito kami mas medyo nagastusan. Kay Kupar, may halin sa Iloilo, pagto sa Miagao, Kupar naman sa Rakyan, kaya amura nga medyo nagtaas gawang presyo. Amura nga dagdugang kami pagid kang price pagid. Ay naman sa Department of Trade and Industry, patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa presyo ng mga basic necessities sa mga lugar na apektado ng bagyo. Nag-deploy na sila ng team sa mga supermarket para mag-check ng mga presyo ng mga produkto. Ongoing na rin ang construction ngayon ng pansamantalang kalsada dyan sa Oyongan Bridge sa Miagao para makapasok ang mga produkto. And muna ating balita mula rito sa San Jose Antique, balik sa Rosalie. Oo, Lalay, nabanggit mo patuloy ang monitoring na ginagawa ng DTI, pero bukod ba sa monitoring, ano yung ginagawa ng ahensya sa mga nagtataas ng presyo ng bilihin? Meron ba silang hakbang para pigilan ito? Gayong may mga gastos din naman talaga para sa pagdadala ng mga paninda sa Antique. Linawin na natin, Rosalie, ang sabi ng DTI, ang sakop lang nila itong mga basic necessities sa mga supermarkets at sabi ng DTI, ngayon ay nagpapatupad sila ng price freeze dito sa mga paninda sa mga supermarkets at sa mga malalaking tindahan. Pero ito kasing mga agricultural products na nasa mga pamilihan o nasa public market ay sakop ng lokal na pamahalaan at hanggang ngayon naman dito ay wala pa tayong nakikitang ipinapatupad ng lokal na pamahalaan dito sa pag-regulate ng mga tumataas na presyo. At naunawaan naman nga natin kanina sa mga nakausap natin talagang nagrereklamo na rin ng ilan dahil malaki na ang gasto, so kailangan nilang bumawi dito sa kanilang mga paninda, Rosalie. O Lalaine, magkano na ba yung litro ng gasolina sa Antique ngayon? Mas mataas na ba ito kaysa sa dapat na presyo? Rosalie, sa ngayon stable pa ang presyo ng mga gasolina. So hindi pa rin bagamat kulang ang supply ng gasolina ay stable pa rin ang presyo nito at nananatili pa rin sa kanilang prices before ng bagyong Paeng at hanggang ngayon nag-range siya, Rosalie, mula 75 pesos pataas. Last on my part na lang, Lalaine, ano namang ginagawa ng lokal na pamahalaan para i-assuage o makaramdam ng assurance yung ating mga kababayan sa Antique na hindi dapat sila magpanik at sapatang supply ng mga bilihin sa probinsya at hindi dapat sila mag-hoard dahil nga nararamdaman na ang unti-unting pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Antique. Tama ka dyan, Rosalino. Kahapon nakausap natin na mismo si Governor Rodora Cajao na paalala ng gobernador sa mga residente dito na kahit ganito na ang sitwasyon ay huwag silang magpanik dahil ginagawa naman na lahat ng pamahalaan para masolusyonan ang kanilang problema. Isa nga dito mamaya ay may paparating na supply ng gasolina at dyan naman sa bahagi ng Miagao sa Oyongan Bridge ay nagsimula na nitong kahapon at hanggang ngayon ito konstruksyon ng Oyongan Bridge para madaanan na ng mga sakyan na magdadala ng mga produkto. Pero sa bahagi naman kasi sa part ng Paliwan Bridge ay nagsatayo na rin ng temporary na tulay o daanan itong lokal na pamahalaan dyan para may mga madadaanan rin ang mga tao at ilang mga produkto na pwede na idaan dyan, Rosalie. Okay, maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-ulat ng live mula sa San Jose, Antique. Dagdag kaalaman po. Narinig niyo na siguro ang isang kaalamang nagsasabi na it takes
43 muscles to frown and only 17 muscles to smile. Pero alam nyo, regardless of the number, ang punto po dyan ay mas kailangan mong mag-effort sumimang kaysa ngumiti. So, bakit sisimangot, di ba? Pero alam nyo ba na may malaking nagagawa ang pag-smile kaysa pagsimangot? Sa isang pag-aaral noong 2002 na pag-alaman ng ating mga ngiti ay nakakaapekto sa mga taong nakapaligid sa atin. Ayon po sa mga researchers, ginagaya ng mga tao ang facial expression na nakikita nila. Mas madalian nilang ngumiti kung may nakikita ka rin na mga nakasmile sa paligid mo. Pero ganun din po ang naobserbahan sa mga taong nakasimangot. Nagagaya rin siya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sinasabi naman sa research noong 2019 na ang pagngiti ay nakakatulong upang tayo ay maging masaya. Naguhudyat at nagdidikta po ang pagngiti ng ating mga emosyon. Sa isang pag-aaral din noong 2012, nakakatulong ang pag-smile upang tayo ay makapag-adjust sa stress na nararamdaman po ng ating katawan. Sabi nga po sa Biblia, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Masaya yung mga cameraman natin, nagsasayawan pa. Friday kasi. Weekend na kasi, yan. Ating mga kausesero sa ating YouTube at sa ating social media channels, hinggil po dito sa sa Bulacan, yung sumabog na paggawa ng paputok. Sabi po dito ni Tracy Iliana, hindi talaga maganda ang paputok. Dagdag perwisyo lang yan sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Mas maiging ipagbawal na lang yan kaysa marami pang maapektuhan. Yung sabi niya. Di ba dati nung nung panahon ni Regulated. Regulated. Ibig sabihin, hindi lahat po pwedeng magpaputok. Meron lang mga lugar kung saan po pwedeng magpaputok. Pagkasasapit yung pagpapalit ng taon. Ito naman, ang ating kababayang si Francisco Noel de Torres. Talamak yung mga illegal fireworks manufacturers sa Bulacan at maiiwasan yan kung talagang kikilos ang mga LGU na mismo ang susuyod sa kanilang area of responsibility. Sabi nga ni Alex, okay lang daw may putok. Sabugan ng paputok. Talagang mainit yung usapin na yan, ano? Dito sa UNTV, isa sa mga advocacy ni Kuya Daniel talaga yung wag nang magpaputok dahil sayang yung pera. Gamit na pera, di ba? Imbes na gamitin sa pagbili ng paputok, itulong na lang sa mga nangangailangan. May susubo sana sa kanilang mga bibig, di ba? Kumbaga, laman sa sikmura, napakahirap ng panahon ngayon, di ba? Ayan, kaya nga si Rosary, dahil sa hirap ng panahon. Sige, huwag natin ituloy. At bago po namin kayo bitawan, mga kasangbahay, nais po namin ipaabot ang aming po pasalamat sa patuloy na pagsubaybay niyo po sa Ito ang Balita. Pakatulungan mo naman ako, Rosary. Naiisip mo pa yung banter na isingin mo. Pero at sa pagpapadala po ng inyo pong mga makabuluhang komento at opinyon, lalo na ang mga regular nating kausiserong Pinoy, ilan po dito ay sina Yvette Reyes, tama ba nga? Viret Reyes. Ayan, Viret Reyes. Salamat po. Gayun din po si Francisco de Torres. Melski. Regular yan. Hindi nawawala si Melski. Active nga siya sa ating chat sa YouTube account. Kasi nagpapaalam pa yan. Magluluto muna ako. Kakain muna ako. Kanina lang, ang nabasa kong huling comment niya, yung kumain siya ng lumpiang sariwa. Lumpiang ubo na walang sarsa. Oo. Mahirap kainin yan na. Sige. O yan, ganun din si Gloria Kobayashi. Hindi pa, si Kobe Adventures pa. Yan. Nakalimutan ni, talaga naman si Rosalie, oh. Ipagpaumanhin nyo na po yan kay Ate Rosalie, ha? Oh. Opo, paumanhin nyo na po sa amin pong mga taga-subaybay. Pero salamat sa inyong suporta. At yan ang ating Pusiserong Pinoy ngayong araw ng Biyernes. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan.
mula sa aklat ng Kawikaan 7:1 hanggang 2 na nagsasabi, Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.